love strengthens the relationships. Pinapatibay ng pag-ibig ang relasyon. Romans 8, verse 38 to 39, "For I am convinced that neither death nor life, neither angels nor demons, neither the present nor the future, nor the power, neither height nor depth, nor anything else in all creation will be able to separate us from the love of God that is in Christ our Lord Jesus." Amen? Walang sino man na makakapaghiwalay sa atin sa pag-ibig ng Diyos sa pamamagitan ng ating Panginoong Hesukristo. So, love strengthens the relationship. Mahalaga ang relationship. Mahalaga ang connection. Amen? Yung mga mayayaman nga, lalong yung mayaman dahil sa connection eh. Hindi pa perfect ang relationship doon. Hello? Gets nyo ba? No? So, kailangan natin ipairal yung pag-ibig. Paano mo malalaman na mahal ka ng magulang mo? Paano mo malalaman na mahal ka ng Diyos? Binibigyan ka ng pagkain araw-araw? Ha? Hello? Amen? Paano mo malalaman na mahal ka ng anak mo? Malalaman mo na mahal ka ng Diyos kapag ramdam mo ang disiplina at pagtuturo. Malalaman mo kapag mahal ka ng magulang mo, kapag ramdam mo ang disiplina at pagtuturo. Doon mo makikita yung love. Pero kung ikaw ay nararamdaman mo ang pag-ibig ng Diyos, ibig sabihin, meron dong pagtuturo at disiplina. Amen? Sa mga anak, kung talagang mahal nyo ang magulang nyo, alam nyo, nakikita yon sa pagsunod at pagpapasakop. Hindi ka sumusunod at pagpasakop sa magulang mo dahil perfect ang magulang mo. Sumusunod ka at nagpapasakop ka dahil tumutupad ka sa utos ng Panginoon. Ang ibigin mo ang iyong kapwa tulad ng pag-ibig mo. Tulad ng pag-ibig ni Kristo sa iyo. Alam niyo, ipinadama ng Panginoong Hesus ang kanyang pagmamahal sa Diyos Ama sa pamamagitan ng pagpapasakop at pagsunod hanggang sa kamatayan sa krus. Hanggang sa kamatayan sa krus. Mababasa mo doon sa Filipos chapter 2, bagamat siya ay kapantay ng Diyos, pero binitawan niya ang kanyang karapatan bilang kapantay ng Diyos. Sa halip ay namuhay sa bilang isang alipin at naging masunurin hanggang kamatayan sa krus. Bakit niya ginawa iyon? Dahil sa dalawang bagay, mahal niya ang Diyos Ama at mahal ka niya. Amen? No? So, love strengthens relationship. Pinapatibay ng pag-ibig ang relasyon. Remember na ang love ang mananatili hanggang wakas. Kung gusto mo ng matibay na relasyon, then masterin natin ang godly love. Amen po ba? Masterin natin ang godly love. Dahil ang pag-ibig ng Panginoong Hesukristo na siyang isa sa mga moral attribute ng Panginoon, ito yung kanyang ipinapasa sa atin para tayo ay maging katulad niya. Amen? I-master natin ang godly love. Ang love ay makikita mo sa dalawang bagay. Mercy. Number 1, mercy. Ano ba yung mercy? Kahabagan.
Kapag ba may gumawa ng masama sa'yo, nagagalit ka ba o nahahabag? Amen? No, nagagalit tayo, no? Yun ang common. Pero kapag nahahabag ka dahil sa kanyang kalagayan at katayuan, amen, ibig sabihin, na-master mo na ang love, ang godly love, ang agape. Amen? No? So, mercy. And number 2, grace. Ano yung grace? No, kaloob, yung pagbibigay, no? Parang nakalimutan ko yung grace. Unmerited favor. Amen? Kahit hindi ka karapat-dapat, binigyan ka pa rin ng pabor. Hallelujah. Kagandahang loob sa Tagalog. Amen? No? That is grace. Lagi kang nagbibigay ng allowance. Amen? Kumbaga sa kapag ikaw ay pinapasahan, amen, ng 1 kilometro, papasanan mo ng 2 kilometro. Hello, andyan pa kayo? That is grace. Amen? Yan ang kagandahang loob. Lagi kang nagpapasensya. Pinalalampas mo ang mga bagay na pinadama sa'yo na hindi maganda ng kapwa mo. Pinalalampas mo yon. That is grace. Kinakalimutan mo. Amen? Dahil ang tinatandaan mo ay mga bagay na mabubuti lamang. So, why love overcomes? All because love strengthens the relationship. At sa buhay na ito, hindi mainam na ikaw lang ang mag-isa. Kailangan mo ng kasama. Kung meron kang vision, kailangan mo ng kasama. Hindi mo maisa sa katuparan ang isang pangitain, no? Na inilagay ng Diyos sa puso mo kung wala kang kasama. That is why isa sa mahalagang sangkap para maisa katuparan yung pangitain ay relationship. Divine relationship. Ulitin ko specific to divine relationship. Hindi yung relationship lang na kung ano-anong klaseng relasyon. May pangarap ka ba? Then tingnan mo yung katabi mo. Tingnan mo yung mga tao sa paligid mo. Mga kaibigan mo. Amen? Mga circle of friends mo. Meron ka bang malayo ba yung yung pangarap mo, matayog ba? Amen? Kung ikaw ay mayroong pangarap sa buhay, then mamili ka ng maging circle of friends mo. At ang pinakamainam na kaibigan ay walang iba kundi Diyos. Divine relationship. Amen? Huwag ka sumama sa mga taong walang pangarap sa buhay. Hello? Amen? No? Kung ikaw yung taong may mataas na pangarap, sumama ka sa mga taong may ganun ding klase ng pananaw. Tingnan mo yung mga mayayaman, mas lalong yung mayaman. Bakit? Pinipili nila yung mga kaibigan nila. Gusto nila si Bill Gates, Mark Zuckerberg. Yan ang mga gusto nilang kaibigan. Amen? Pero kung mga barkada at kaibigan mo, lagi mo sinasamahan ay mga mabisyong tao, ay, amen, hallelujah. Hindi mo talaga makakamtang pangarap mo.
Bakit? Hihilahin ka niyan palayo sa pangarap mo. Palalabuin niya yung paningin mo hanggang sa hindi mo na makikita yung pangitain na dapat mangyari sa iyo. So, kailangan natin ng relationship. Kailangan nating mag-build up ng ng isang relasyon. Amen? At sa pangarap, kung meron kang pangitain, meron kang dreams, kapatid, kailangan mo. Amen ba? Isa sa kailangan mo, divine relationship. So, i-check natin yung mga taong nasa paligid natin. Hindi ko sinabing huwag ka nang makisama. Amen? Pero, kung gusto mong mag-improve, lumakas, kailangan mo ng isang tao na meron ding malinaw na pangitain. Isang taong itutulak ka, ipupush ka, no? Para ma-achieve mo yung pangarap mo. Hindi yung hihilahin ka palayo, pababa, pabagsak. Gets nyo? Hindi lahat ng kasama mo, kaibigan mo. Sabi nga, no, sa mga, may narinig akong isang statement. Kung gusto mo daw gumanti sa kaaway mo, huwag mong bugbugin. Dahil pagkatapos mong bugbugin yan, 1 linggo, 2 linggo, magaling na yan. Ano sabi? Kung gusto mo makaganti, masira yung buhay niya, turuan mo siyang magbisyo. Masira yung buhay niya, masira yung relasyon niya sa asawa niya, sa mga anak niya, sa kapatid niya, sa magulang niya, turuan mong magbisyo. Amen? Yun. Pati kaluluwa niya, wasak. Hindi ko yan sinasabi sa inyo para magkaroon kayo ng idea. Dahil kung ikaw ang nagiging dahilan ng pagkakasala na yung kapwa, ang sabi ng Panginoon, mas mainam pa na magtali ka na lang ng batong giikan, no, at tumalon ka sa dagat. Ganong kasama. Alam niyo yung batong giikan, yung sinaunang giikan na bato, laki nun. No? Napapanood ko yan sa YouTube. Yung iba nga hinihila pa ng baka. No, yun, itali mo sa liig mo, tapos talon ka sa dagat. Kung ikaw ang pinagmumulan ng kasalanan ng iyong kapwa. Kaya kapatid, love strengthens the relationship. Amen? Kailangan pagtibayin yung relasyon. Hindi ka magiging successful. No, hindi ka magiging ganap na matagumpay kung wala kang divine relationship. No, tignan natin yung kaibigan natin. Sino ba kasama natin? Kapag nagsama kayo, anong pinag-uusapan ninyo? Business? Amen? Business ba? Pagpapayaman ba? Paglapit ba kay Lord? Amen? No? Yun ang itanong na, yun ang alamin natin. No? Sino yung mga kasama natin? So, especially sa family, dapat magkaroon tayo ng matibay na relationship. Kung gusto mong maging successful sa buhay. Amen?